Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Medyo tinanghali ng gising si Gerard kinabukasan. Pagbaba niya, si Doña Margarita lang inabutan niyang nagpapaaraw sa malawak na hardin. "Good morning, Ninang." Bati niya sa matanda. "Iho, mabutit gising ka na. Hinihintay talaga kita para makasabay ko sa breakfast. Nakakaya naman ho sa inyo." Nakangawing bigkas niya. "Baka nagugutom na kayo dahil sa paghintay sa akin?" "Hindi naman." Lumingato sa katulong nasa di kalayuan at nagpahanda ng almusal. "Mukhang nagsosolo kayo rito sa garden, Ninang ah. Nasaan na sila?" Tanong niya pagkuwan. "Pumasok na ho ba sa office si Fatima?" "Hindi, nasa club sila ni Dina." Nagulat siya. "Ano ang gagawin nila doon?" "Magte-tennis daw." "Marunong ho bang mag-tennis si Dina?" Gusto yatang turuan ni Fatima. Magaling maglaro ang isang yon. Doon lang yata kami nagkapareho ng babaeng yun eh, naisip niya. Tennis kasi ang favorite sports niya. Actually, maraming alam na sport si Fatima. Pagpapatuloy ng matanda. Kung ano-anong sport activities ang sinasalihan niya nung nasa school pa siya. Madalas nga akong mag-alala noon na baka mapabayaan niya ang academic subjects niya dahil sa extracurricular activities niya. Pero iba ang batang yon. Alam niya kung paano i-divide ang oras niya sa mga gusto niyang gawin. Mukha hong talagang malaki ang tiwala ninyo sa kanya. Nakangiting komento niya. "Tama ka. Kaya nga hindi ko siya pinipigilang lumabas kasama ng mga kaibigan niya eh." Nang ihain sa kanila ni Yoli ang almusal, agad na napatakam ang binata. "Wow, mukhang mabubusog ako ngayong umaga pa lang ah," sabi niya. Langhap niya ang katakam-takam na amoy ng fried rice, longganisa at pritong itlog. "Naalala ko tuloy si Mama. Ganito rin ang inihahanda niya sa akin sa almusal." "Nako, sigurado hong mabubusog kayo," sabi ni Yoli. "Lahat naman dito nabubusog basta si Tima yung naghanda ng agahan eh." Nagulat siya sa narinig. Si Fatima ang naghanda nito? Tila hindi makapaniwalang tanong niya. "Marunong ba magluto ang isang yon?" "Oo naman sir. Maaga siyang nagising kanina at siyang nagluto. Kaya para hindi mo mamiss ang luto ng mama mo, sabihin mo sa kanya na lagi kanyang ipagluto." Biro ng Donya. Napangiti ng alanganin si Gerard. Di naman pwede yon. Masyado na siyang abala sa pagsama-sama kay Dina at sa kanyang trabaho. "Speaking of trabaho, Iho, ngayon ko sana hihingin sa'yo na pakialalayan mo si Fatima kay Dina. Not that I'm not satisfied with what she teaches Dina. Alam ko lang na darating ang oras na mas kakailanganin niyang i-prioritize ang trabaho sa opisina. Gusto ko na kapag dumating ang pagkakataong yon, may makakasama pa rin ang anak ko. Okay lang ho yun sa akin, Ninang. Alam niyo namang naririto ako para sa inyo. Ang inaalala ko lang baka malito si Dina sa amin. Magkaiba kasi kami ni Fatima sa maraming mga bagay." Saan niya? "Sa ugali, sa style ng pamumuhay at opinyon sa ilang mga bagay. Maaaring magkaiba kayo. Natural lang naman yun because you two are different persons. Pero pareho kayong elegante at matalino. Yun ang gusto kong matutunan ni Dina mula sa'yo." Pahayag nito. "Kung yun ho ang gusto nyo, edi sige. I'm willing to share with her kung ano man ang mga nalalaman ko sa buhay na sa palagay ko dapat din niyang malaman." Hinawakan nito ang kamay niya. "Salamat, Gerard. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita sa branch ng business ninyo na gusto mong itayo dito. Gagamitin kong influence ko para hindi ka na mahirapan." Pagkatapos mag-agahan, naisipan ni Gerard na sumunod sa dalawang babae sa club. Gusto niyang makita kung talagang mahusay ngang mag-tennis si Fatima gaya ng sinabi ng kanyang ninang. Malayo-layo pa siya, nakita niya na sa tennis court ang dalaga. May kalaban tong isang lalaki. Mahusay nga ito. Obserbasyon niya. Mahusay magpagod ng kalaban. Sa kabilang dulo ng court, nakaupong nanonood sa Dina. Tinatakpan nito ng hand towel ang mga hita na nakalabas sa maikling paldang suot nito. Halatang nako-conscious ito at halos hindi na makakilos. Samantalang sa court at ease si Fatima sa suot nitong tennis skirt. Kung sa bagay, hindi naman nakakahiyang i-display ang legs niya. Naisip ng binata, pwede pa nga yung ipagmalaki. Ibang klase talaga, Timay.
Hindi kami ang dapat kinakalaban mo. Bakit di ka mag-try out sa Philippine team or sumali kaya sa mga international competitions? Sabi ng lalaking nakalaban ni Fatima nang matapos ang game. Lumapit to para kamayan ng dalaga. I'd love to, pero hindi po pwede eh. Alam mo naman ang trabaho ko sa Agile Enterprises. Pagkasabi noon, bumangis-ngis ito. Popular talaga ang babae. Lahat halos kakilala nito. Naisa loob ni Gerard habang papalapit sa court. Gerard, nandito ka pala. Gulat na salubong sa kanya ni Dina nang gumawi siya sa pwesto nito. Naupo siya sa tabi nito. Akala ko, nagpunta kayo dito para turuan kanyang mag-tennis. Tinuturuan niya ako kanina, kaya lang may dumating na naghamon sa kanya. May natutunan ka na ba? Kimi itong ngumiti. Wala pa nga eh. Nahihirapan akong tamaan yung bola. Magsasalita pa sana siya nang dumating si Fatima. What are you doing here, Gerard? Tanong nito sabay dampot sa towel pagkatapos idinampi-dampi yon sa mukha. Nandito ka ba para siguraduhin hindi ako magiging bad influence kay Dina? Sumunod ako dito because I also love tennis. Kaswal na sagot niya. Really? Lumiwanag ang mukha nito. Gusto mo bang maglaro? Hanapan kita ng kalaban. Binalingan nito ang grupo ng lalaking nakalaban. Troy, Mike, sino sa inyong gustong maglaro? No, Fatima, thanks. Awat niya. Napakunot noo ito. Ayaw mong maglaro? Gusto pero ikaw ang gusto kong kalaban. Saad niya na tiningnan ng may panghahamon ng dalaga sa mga mata. Muli nitong binalingan ng kabilang grupo. Sorry guys, ako raw ang gusto niyang kalaban eh. Sabay silang nagpunta sa court. I heard, magaling ka raw, aniya. Sabi nila, you cook well too. Word nga ako eh. Baka ako magka-appendicitis ako. Marami kasi akong nakain. Napataas ang kilay nito. May nagugustuhan ka rin pala sa mga ginagawa ko. Napangiti siya. Oo nga, akala ko rin dati wala. Sabi niya sabay hagod ng tingin sa kabuuan nito. By the way, you look good in that outfit. Thank you. I thought mas gugustuhin mong makita isang babae na nagtitennis ng nakasaya. Anang dalaga na pumwesto na. Wala namang halong sarcasm ang tono nito. Pumakabila siya sa net. Ewan ko kung magugustuhan ko ang ganon. Hindi pa ako nakakita ng nagtitennis na nakasaya. Lumipas ang halos isang oras bago nila natapos ang isang set. Nanalo ang dalaga sa score na 6-4 pero nahirapan din to. You're good too ha? Alito nang mag-break sila. Thanks, tugon niya. Want another set? No, medyo pagod na ako eh. Ako na lang Gerard. Singit na Dina na biglang tumayo. Pilit itong binabatak ang palda pababa. Nagduda tuloy si Gerard kung makakakilos ito. Kaya mo ba? Hindi ako marunong pero turuan mo na lang ako. Kiming turan nito. Wala sa hinagap ng binata ang maging tennis instructor pero naalala niya ang pakiusap ng ginang. O sige kung kaya mo. Nang nasa court ng dalawa, nagpunta si Fatima sa mga lalaking kagrupo ng nakalaban nito. Nakipagbiroan sa mga yon at nakipagtawanan, bagay na hindi nagustuhan ni Gerard. Wala sa pagtuturo kay Dina ang isip at paningin niya, kundi sa gawin ng isa pang dalaga. Hindi lang siya naaasiwa sa magiliw na pakikipagtawanan nito sa mga kausap, nagiinit din ang sentido niya dahil doon. Di niya napapansing napapahigpit ang kanyang pagkakahawak sa raketa at sa minsang paghataw niya, napalayo ang bola na hinabol naman ni Dina. Sa paghabol nito ay bigla itong natapilok. Napalahod ito sa court at sakalang ito na pagtuon ng pansin ng binata. What happened? Ang sakit ng paa ko, daing nito. Nabali yata? Mabilis ding lumapit si Fatima. Inabutan itong hinihilot-hilot niya ang paa ni Dina. Anong nangyari? Usisa nito. It's all your fault? Di mapigilang asik niya. What? Takang sambit nito. Paano naging kasalanan ko ang layo-layo ko sa inyo? Natahimik siya. Paano nga ba naging kasalanan niyo ni Fatima? Well, kasalanan niya kung bakit nahataw ko ng malakas ang bola. Kaya mo bang maglakad? Tanong nito habang inaalalayan si Dina patayo. Oo, kaya ko. Halika, mabuti pa umuwi na tayo. Sulyap lang ang iniwan ng dalaga sa kanya. Napahaplos ng mariin sa mukha si Gerard nang tumalikod na ang dalawa. Ano bang nangyari sa inyo sa club? Tanong ni Doña Margarita habang pinapahiran ng balm ang paa ng anak. Yan nga ho, natapilok siya, sagot ni Fatima.
Nag-aalala siya na baka sitahin siya ng Donya sa nangyari gaya ng ginagawang paninisi sa kanya ni Gerard. Ako, eto lang ha. Oh, bakit ho? Naguguluhang tanong niya. Nagtataka ako kung bakit mukhang aborido si Gerard sa sala. Di naman siya ganun kanina. Baka ikakaw may ibang nangyari. Wala ho akong alam. Kaswal na pahayag niya. Nagulat nga ho ako nang bigla niya akong sisin sa nangyari kay Dina. Ko? Mukha nga yatang magka-opposite kayong dalawa. Kagabi lang, ikaw tong nakasimangot at nagdadubog ng iwan siya. Ngayon naman, ikaw ang sinisisi niya sa pagkakatapilok ni Dina. Napapalatak ang ginang. Walang may kasalanan sa nangyari. Sa bad ni Dina na inilang pa ang hawak ng ina. Mag-isa akong tumatakbo ng matapilok ako. Di kasi ako komportable sa sapatos sa suot ko eh. Pero bakit si Fatima hindi na sasaliwa ang takbo at hindi natatapilok? Paano kasi sanay siyang tumakbo sa tennis court? Isa pa yan sa dahilan kung bakit di mapakali si Fatima sa pagtungo-tungo, pagiging kimi at tahimik na babae. Madalas niyang mapansing binabaliwala nito ang ina at kaunting kibot tumataas ang boses nito kapag ang ina na ang kausap. Isa pa, high-cut shoes yung suot niya. Patuloy nito na nakapanghalokip-kip at nakaupo sa kama. Kahit matapilok siya, hindi siya mapipilayan na gaya na nangyari sa akin. Hayaan mo, iha. Sa sunod, pasama ka kay Fatima o kaya kay Gerard. Bumili kayo ng sapatos, yung high-cut din, kung yun ang gusto mo. Umirap ang dalaga. Iwan nyo na lang kami ni Fatima dito. Tumango ang Donya bago lumabas ng silid. May kailangan ka pa ba sa akin? Tanong niya nang sila na lamang ang naroon. Wala naman, gusto ko lang makipagkwentuhan sa'yo. Naupo siya sa gilid ng kama, tinaas sa isang paa sa ibabaw at tinukod ang baba sa tuhod. Ano naman ang gusto mong pagkwentuhan natin? Marami, tugon nito. Tulad halimbawa ni Gerard, napataas ang kilay niya. Si Gerard? Oo, malawak ang iting tugon nito. Anong masasabi mo tungkol sa kanya? Diba, gwapo siya? Kinilig pa ito. Naintriga siya. Unti-unti yatang nagbabago habang dumaraan ang araw, puno niya. Tunay na kulay kaya o bunga ng mga naituturo ko sa kanya at nakikita niya sa akin? Hindi ka na yata nakasagot, untag nito. Nagkunwari siya na hindi naririnig ang una nitong sinabi. Ano nga ulit yung sinabi mo? Sabi ko, gwapo si Gerard. Oo, medyo. Ani yang nagibit balikat? Medyo lang? Para sa akin talagang super. Palatak nito. May girlfriend na kaya siya? Umangat ng isa niyang kilay. At kung meron? Wala naman. Sayang lang kung meron na kasi kinilig ito na animo na mimilipit. Kasi gusto ko siya eh. Sinasabi ko sa iyo to dahil sa lahat ng tao dito, ikaw ang lagi kong kasama. Para nakitang nakatatandang kapatid dahil ampon ka ng mama ko. Kaya naisip ko, di naman siguro nakatatandang magsabi ng feeling sa'yo. Di mo naman siguro to ipagsasabi basta sa iba. Kung ayaw mong malaman ng iba eh. Pero kinakapatid mo si Gerard, alam mo yon? Aniyang tumayo at tinalikuran ng kausap. Sumama ang timpla niya sa pag-amin nito ng pagkagusto sa binata. Bakit? Bawal kang magkagusto sa kinakapatid? Hindi naman. Gusto ko magustuhan din niya ako. Ano bang gusto niya sa isang babae? Yung moderna kaya o makaluma? Ang pagkakaalam ko, mas gusto niya yung mga conservative. Ganon kasi siya eh. Ang gusto niya sa babae yung talagang feminine, mabait, mahinhin, palaging nasa bahay lang, ganon. Bahay lang? Ganon? Talaga? Namilog ang mga mata nito. Kung ganon, posibleng magkagusto rin siya sa akin. Minabuti niyang lumabas na ng silid bago pa lumala ang pagsama ng kanyang pakiramdam. Habang nababagabag si Fatima sa pagbabagong napapansin kay Dina sa pagdaan ng mga araw, si Doña Margarita naman nagiging kampante. Tila hindi nito binibigyang pansin ang di magandang pakikitungo rito ng anak. Good morning, Iha. Bati minsan ng Doña sa ampon. Humalik sa pisngi ng matanda si Fatima. Good morning, tita. Papasok ka na ba? Oho, nagmamadali nga ho ako dahil may meeting ho ako with our foreign investors. Medyo na-late na ho ako ng gising eh. Napapailing na sabi niya habang inaayos ang kip-kip na folders. Take it easy, Iha. Mag-breakfast ka na muna. No thanks, tita, pero sa office na lang ako kakain, iling niya. Mahirap na. Baka ako pang malate sa meeting na yon. Kung sa bagay, anong matanda. Si Gerard nga eh, kaninang-kanina pa nakaalis. Tinignan niya yung magiging site ng negosyo niya.
Di magtatagal at magsisimula na siyang mag-hire ng magiging mga empleyado niya. Good for him. Hindi naman pala nasasayang ang panahon at pagod niya dito sa Maynila. Kaswal na saan niya. Tita, aalis na ho ako. Wait a minute. Pigil nito sa kanya. May tinatanong pa ako sa'yo. Ano ho yun? Gaano katagal ka nang di lumalabas kasama ng mga kaibigan mo? If my memory serves me right, tila ho, mula ng gabing makatulog si Gerard sa kwarto ko. Napapangiwing sagot niya. Yun ho ang pinakahuli? Matagal-tagal na rin yun na. I am sure matutuwa ka rito. Isang orange envelope ang iniabot nito sa kanya. Ano ho ito? Invitation sa isang party. Napadilat ang mga mata niya nang mabasa ang imbitasyon. Nakalimutan ko. Malapit na nga palang birthday ni Nikki Del Bianco. Kilala ko ang dati mong classmate na yon, sabi ng matanda. Saan siya magsa-celebrate ng birthday? Sa kampo, jamming with live bands. Pupunta ka ba? Tumango siya. Tinapik na siya nito sa braso. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa opisina? Talaga bang ayaw mong sumama? Hindi na. Di naman ako mahilig sa party eh. Masakit pa tong pa ako, isa pa ayokong lumabas. Tugon ni Dina na nakangiting tila nagpapakyut. Paano kasi halos hindi na ito pinapansin ni Fatima dahil sa pagmamadali niya. Naghahanda na siya para sa pagdalo sa birthday ng kanyang kaibigan. Bakit nga pala ganyan ang suot mo? Di ba birthday party yung pupuntahan mo? Dugtong na tanong nito. Sa pagkakaalam ko, formal ang celebration kapag nagbe-birthday ang mga mayayaman. Hindi lahat, iba si Nikki. Mula pa noon, mas gusto niya ang nagse-celebrate ng birthday kung saan sa ang disco. Gaya ngayon, doon nga sa kampo. Pero bakit hindi pa siya nagbabago, di ba? Hindi na bagay sa nagkakaedad ang mga nagdidisco. Doon kasi sa probinsya, kapag lagpas sa 25 ang isang babae, madalang nang pumunta sa mga sayawan. Iba dito, dinampot niya at sinuot ang kulay itim na leather jacket. Paano, aalis na ako? Sige, sasabay na ako sa iyo pababa. Nasa hagdanan pa lamang natanaw na nila si Gerard sa sala. Nakamaong pants ito at plain white t-shirt. Kaiba sa mga formal attire na lagi nitong sinusuot. Mukhang preskong-presko siya kapag nakakasual ano? Mahinang tura ni Dina pagkatapos inguso ang binata. Napataas ang kilay niya sa nakitang reaksyon ng kasama. Ganito ba talaga magkagusto ang mga laking probinsya? There you are, bungad ni Doña Margarita mula sa kusina. Hinagod siya nito ng tingin. Rugged na rugged ka na naman ah. Ngiti lang ang sinagot niya. Shall we go? Narinig niyang tanong ng binata. Tumayo na to at lumapit sa kanya. Napakunot noo siya. Medyo nagtaka. Mula nang ibunto nito sa kanya ang sisi sa pagkakatapilok ni Dina, hindi na sila nagkibuan. Mga ilang araw rin yon. Pagkatapos ngayon sumama to sa kanya at sa pakikipag-jamming pa sa live bands. At hindi man lang nito sinabi sa kanya na gusto nitong sumama. Ako nagsabi sa kanyang samahan ka, Fatima, paliwanag ng Donya. Bakit ho, tita? Sinabi mo sa akin kanina na na-cancel yung meeting mo sa investor natin from Taiwan at bukas yun matutuloy, di ba? Gusto ko lang na medyo agahan mo yung uwi at ayoko ring malasing ka. Tita, alam ko ho yun. At wala naman ho akong balak magpagabi ng gusto o uminom kaya dahil nga sa meeting na yun. Tugon niya na may himig ng pagrereklamo sa tinig. Aba, mas mabuti nang nakasisiguro at mas makakasiguro ka lang kung naroon si Gerard. May pinalidad sa tono nito. Napabuntong hininga siya. Wala na ho ba kayong tiwala sa akin, Tita Margarita? Iha, hindi naman sa ganun. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay? Sige na, umalis na kayo at lumalalim ng gabi. Teka sandali, hintayin niyo ako. Sasama ako? Singit ni Dina na kumilos pa paakyat muli sa hagdan. Pinigil to ng ina. Hindi pwede anak, hindi pa masyadong magaling ang paa mo. Magaling na ako. Gusto kong sumama sa kanila. Dahil sa pagsama ni Gerard sa kanya, kaya biglang nagbagong isip ni Dina. Alam yon ni Fatima pero di pa rin binigyan ng permiso ng matanda ang anak. Wag na iha, kailangan mo na ipahinga yung paa mo para gumaling na ng tuluyan. Pagkasabi noon, bumaling to sa kanila ng binata. Sige na, lumakad na kayo. Mag-enjoy na lang kayo, okay? Let's go! Yakag ng lalaki na inilahad pa ang kamay sa gawin ng pintuan. Nagkibit balikat na nagpatiuna si Fatima. Alam ng lalaki na hindi niya naibigan ang pagsama nito sa kanya.
Siguro nagtataka siya kung paano ako napapayag ni Ninang na samahan siya. Sabi ng binata sa isip habang nagmamaneho at yon ang eksena na nasa loob ng dalaga. Bakit nga ba ito pinasama ng kanyang tita Margarita? Baka mabore lamang ito roon. And worse, baka maging KJ lang ito sa kanya at magayang umuwi na kaagad. Dahil sa halos parehong itinatakbo ng isip, di napigilan ng dalawa na sulyapan ang isa't isa. Nang magtama ang kanilang mga paningin, kapwa sila otomatiko na nagbawi ng tingin. Agad binalik ng lalaki ang atensyon sa pagmamaneho habang pasimple namang tinatakpan ng dalaga ang mga daliri ang bibig. Di niya mapigilang mapangiti at ayaw niyang mapansin yon ng kasama. Hanggang sa makarating sa destinasyon, hindi sila nag-iimikan. Mainit na sinalubong ng high five sa halip na hugs and kisses si Fatima ng mga kaibigan. Timay, how come na isama mo ang iyong nani? Pabulong na tanong ni Libby sa kanya. He's not my nanny, irap niya. Ikaw may sabing nani mo siya, remember? O baka naman hindi na nani ang papel niya ngayon sa buhay mo, tudyo nito. And what do you mean by that? Pinagkunutan niya ito ng noo. Nothing. Nakangising tugon nito sabay baling sa binata. Hi Gerard, it's good to see you here. Ngumiti ang uli. Hello, ganteng bati nito. Natatandaan mo pa pala ako? Of course, malakas ang memory ko eh. Lumapit to sa lalaki. Besides, hindi madaling kalimutan ang isang katulad mo. Pagkasabi noon, pinaglandas nito ang isang hintuturo sa ibabaw ng matangos na ilong ng binata bago tumalikod. Timay! Tiri ng birthday celebrant nang lumapit. Nakabuka ang mga braso nito upang yakapin siya. Long time no see ah. Akala ko iisnabin mo yung invitation ko. Pwede ba yun? Nakangiting ingos niya. I heard kasi that you're very busy nowadays. Ikaw na raw na mamahala sa Aguirre Enterprises. Is that true? Kanino mo nalaman? Kay Julius. Nagkikita raw kayo ha. Sabi nitong may malisyosong ngiti sa bibig. Alam mo ba, palagi ko in love pa rin sa yung taong yon. Hindi na siguro. Matagal din kaming hindi nagkita eh. No, I'm sure in love pa rin siya sa'yo. Dumikit si Nikki sa kanya at saka bumulong. By the way, kasama mo ba ang goping na yan? Tanong nitong nakanguso kay Gerard. Hindi kasi siya lumalayo sa likuran mo eh. Saglit niyang nilingon ng lalaki. Yes, kasama ko siya. Mukha siyang masyadong formal, pula nito. Siya na ba ngayon? Hindi nanlalaki ang mga matang tanggi niya. Di pa kilala mo ko? Tura nitong siniko pa siya. Baka po pwede na yan sa akin. Zero ang love life ko ngayon eh. Loka. Ngisi niya na desididong i-discourage ang kaibigan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Conservative yan masyado eh. Ang gusto niyan sa babae, formal din, just like him. Pangkista ka hindi ka magugustuhan yan. Ano namang malay mo? Optimistic, nairap nito. Diba sabi nga, opposites attract? Sige na. Napangiwi siya at saka napilitan na binalingan ang binata para ipakilala sa kaibigan. Gerard, this is Nikki Del Bianco. Siya ang may birthday today. Nikki, si Gerard, inaanak ni Tita Margarita. Ini-offer ng binata ang palad para makipagkamay sa bagong kakilala at tinanggap ang palad ng binata. Nakakonscious si Fatima sa presence ni Gerard. Hindi niya magawa ang usual sa pakikipagsayawan kasama ng mga kaibigan at ang bigay-todong pakikipag-jamming sa bandang tumutugtog. Kahit nasa isang sulok lang naman ang binata at hinayaan siya kasama ng mga kaibigan, hindi pa rin siya mapakali. Di nakatiis, nilapitan niya ito. Gerard, okay ka lang ba dito? Tumango ito. Huwag kang mag-alala, hindi ako magiging KJ sa'yo. Kung sana alam kong trip mo rin na makisabay sa banda, yayain na lang kitang sumama sa grupo para di ka nag-iisa dito sa isang sulok. I said, wala kang dapat na ipag-alala. Seryosong bigkas nito. Basta mag-enjoy ka lang. Baka naman nagpipigil ka lang pero ang totoo, yamot na yamot ka na sa mga nakikita mo at sa ingay ng mga tugtog dito. Nananansang sabi niya. Natawa ito. Ano ba yung pinag-iisip mo? Sige, kung okay sa'yo babalik na ako. Sandali, pigil ito sa kanya. May gusto nga pala akong sabihin sa'yo. Ano yun? Tanong niya ng atensyon ay nasa kamay nito na nakahawak sa kanyang braso. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na, gusto kong aminin sa'yo na hindi ako pinakausapan ni Ninang para samahan ka ngayon.
Medyo bumaba ang boses nito at tumalo yon sa ingay ng paligid kaya hindi niya masyadong naulinigan. Come again? Yumuko ang binata at inilapit ang tenga sa bibig niya. Ang sabi ko, hindi ko totoong pinakausapan ako ni Ninang na samahan ka. The truth is, ako mismong nagsabi sa kanya na pasamahin ako sa'yo. Naramdaman niya ang init ng hininga ng lalaki na dumadampi sa kanyang tenga. Hindi niya maunawaan ngunit tila nag-iinit din ang pakiramdam niya dahil doon. Bakit naman? Nakangiting binaling nito ang tingin sa hawak nitong baso ng alak. Wala, ewan ko. Siguro gusto ko lang maranasan ng mga hindi ko ginagawa noon. Napangiti siya. And how did you find it so far? Okay lang. Natutuwa nga ako sa pagmamasid sa inyo eh. Mukhang di yata ako makapaniwala sa sinasabi mo ah. Biro niya. Nakangiti sila sa isa't isa nang walang ano-ano ay lumapit si Julius. Hi baby! Bati nito sa kanya. Nakaangat naman ang kanang kilay nang tumugon siya. Hello Julius, hindi ko alam na naririto ka. Come on, di lang naman ikaw ang kaibigan ni Nikki eh. Sabi nito, by the way, pwede ka bang isayaw? Nagkatawaan ng barkada. I'm sorry, tanggi niya. Medyo pagod na ako eh. No problem. Bumaling to sa bandang tumutugtog at sumisigaw. Sweet music, please. In an instant, nag-iba nga ang tugtog. Pumailan lang ang ballad music sa paligid. So, nilahad nito ang kamay. Julius, pagod ako. Kahit sweet or rock, pareho lang dahil pagod na ako, okay? Patuloy na tanggi pa niya. Marahas na sinunggaban siya nito sa braso. Alam mo, nakakahalata na ako eh. Bakit ba parang iniiwasan mo ko? Niaya mong malapit sa akin? Excuse me, Brad, singit na Gerard sa pagtatangkang pamagitan. Tinabig lang na Julius ang kamay nito. Binitawan na ng unang dalaga at saka naman hinarap ang lalaki. Ano bang problema mo ha? Tinulak nito sa dibdib ang huli. Bakit ka ba nakikialam? Para sabihin ko sa'yo, dati kong shotang babaeng to. Julius, stop it! Saway ni Fatima. Na-focus na sa eksenang iyon ang atensyon ibang present sa okasyon. Bakit ha? Muli siyang binalingan ng pangkista. Ito ba ang pinagmamalaki mo ngayon? Bakit? Ano bang kaya nito ha? Tinulak nitong muli sa dibdib si Gerard. Maya-maya pa nagpambuno na ang dalawa. Nabahala siya ng labis. Katulong ng mga kaibigan, pilit niyang pinaglayo ang dalawa. Alam niya, delikado ang lagay ni Gerard. Puno ng mga pangkista ang lugar at lahat ng yon, mga barkada ni Julius. Mukhang ang pagtutulong-tulungan na ang binata na ibang kalalakihang naroroon pero bigla tong pinalibutan ng mga babae. Si Fatima ang naka-front at matapang na humarap kay Julius. Masagulero ka talaga kahit kailan. Singal niya at saka hinawakan sa braso ang kasamang binata. Umuwi na tayo, Gerard. Halika na. Sinasalat-salat pa ni Tristan ang panga ng umibis ng sasakyan. Mabagal to naglalakad papunta sa pintuan kasunod si Fatima. Pansin na ng pareho na patay na ang ilaw sa loob ng mansyon, gayon din sa labas. Iisang bumbilya ang natitirang nakasindi. Yon ay ang nasa tapat ng sala ng bahay, malapit sa hardin pero malamlam lamang ang liwanag noon. Sapat lang upang maaninag nila ang isa't isa. Anong gagawin mo? Tanong ng dalaga nang nasa tapat na ng pinto ang binata. Kakatok, para may magbubukas sa atin at na makapasok tayo? Sarkastikong tugon nito. Napabuntong hininga siya. Huwag ka nang kumatok, may sarili akong susi. Ani ang dumukot sa bulsa ng suot na jacket. Pero nang ilabas siya mula doon ang kamay, wala siyang hawak na susi. Sa halip, may pagkaalinlangan siyang lumapit sa binata. Wait, bago tayo pumasok sa bahay, gusto ko muna magpasalamat sa iyo and at the same time, humingi ng sorry. Para saan? First, sa pagtatanggol mo sa akin. Salamat doon. Halos pabulong na sabi niya. Napayuko siya. And sorry kung dahil sa akin napaaway ka pa't nasaktan. Tumawa to ng mahina. Huwag mong intindihin yon, wala ka namang kasalanan. In fact, ako nga ang dapat na mag-apologize sa'yo. I ruined your night. Hindi ikaw ang sumira ng gabi ko kundi si Julius, nakasimangot na saan niya. Nang mapasulap siya sa kausap, parang may kuanong persang nagtulak sa kanya upang ikilos ang kanang kamay. Tila may sariling isip yung gumawi sa panga nito.
Likuran pa lang ng kanyang hintuturo at middle finger ang nadikit sa balat nito sa mukha para na siyang nakuryente. Dahil doon, di pa nagtatagal, ang pagkakadaiti ng kanilang balat, agad na niyang binawi ang kamay. I'm sorry, nasaktan ka ba ng sobra? Seryoso ang mukha na umiling ito. Hindi naman. Napangiti siya at tuluyang dinukot sa bulsa ang susi. Bubuksan ko ng pinto. Ito naman ang pumigil sa kanya sa braso. Sandali. Dahil sa tila pagkakuryente sa touch na iyon, nabitawan niya ang hawak na susi. Kapwa sila otomatikong yumuko upang damputin iyon. This time, mga kamay naman niya ang nagkadaiti. Di agad nakapagtaas ng ulong dalaga nang muli na naman maramdaman ng tila kuryenteng dumadaloy mula sa palad ng lalaki na nakadikit sa kanyang kamay. Bumaybay yon sa kanyang braso at kumalat sa loob ng dibdib niya. Oh my God! Sabi ng isip niya. Ba't parang mahihimatay ang lahat ng laman ko? Bakit ba ako nagkakaganito kapag nahahawakan ako ng lalaking to? Shocked si Fatima nang madiskubreng sa edad na 26, ngayon lang siya nagkaganon sa simpleng hawak ng isang lalaki. Marami rin siyang lalaking nakaugnayan, kabilang na si Julius, pero wala isa mang nagpayanig sa kanyang dibdib at nagpahatid sa kanya ng kakaibang init gaya ng nagagawa ng simpleng touch ni Gerard. May sasabihin ka pa ba? Sa wakas ay untag niya sa binata. Ha? Oo, Kwan. Saglit nitong binalikan sa isip ang sanay sasabihin kani-kanina lapa. Mag-a-apologize ako sa'yo. Napakunot noo siya. For what? Doon sa nangyari sa tennis court, sa pagbubuntun ko sa'yo ng sisi sa nangyari, anito. Nakaluhod sila sa may pintuan. Hawak pa rin nito ang kamay niya, tsaka pa lang siya naging aware doon. Gerard, ang kamay ko. Aniya tinangkayong bawiin. Tumanggi ang binata na bitiwan ng kanyang kamay. Sa halip, dahan-dahan itong nilapit ang mukha sa kanya. Hahalikan siya nito. Nahulaan na yon ni Fatima pero hindi siya gumawa ng effort upang ilayo ang sarili. Bagkos inihanda pa niya ang mga labi sa napipintong pagdapat doon ng bibig ng binata. Ngunit bago nangyari yon, biglang bumukas ang pinto. Lumabas doon ang liwanag ng nakasindi ng ilaw sa loob. Kasunod ng pagbungad ni Dina. Anong ginagawa niyo dyan? Tanong nito, bakas ang pagkabugnot sa tono. Pasimpleng binawi ni Fatima ang kanyang kamay, tsaka kumapa pa sa lupa. Nahulog kasi yung susi ko eh. Naramdaman ko ang pagdating ninyo kaya't binuksan ko ng pinto. Anito sabay talikod. Babalik na ako sa kwarto ko. Mabilis siyang tumayo at pumasok ng bahay. Tuloy-tuloy siyang umakyat patungo sa kanyang silid. Isang araw, naggayang mag-outing si Doña Margarita. Matagal-tagal na rin tayong di nakakapunta rito, no, tita? Ani Fatima, na naglalakad sa paligid ng resort, kaagapay ang Donya. I love this place. Ito ang pinaka-paborito ko sa lahat ng properties ninyo. Bakit ka nagpapaborito sa mga properties sa mga agire? Baka masaktan ka pagdating ng araw at mawala ang mga yan sa'yo. Sabat ni Dina na nasa likuran nila. Bumagal ang paglalakad ng dalawang nasa harapan. Napayoko si Fatima, samantalang ang matanda ay napabuntong hininga. Pagkatapos ng insidente ng gabing yon sa labas ng pintuan, nagbago ng trato ni Dina sa kanya. Lagi itong nagpapakita ng pagkayamot sa kanya, panay ang mga pasaring. Nang bagya niya tong ligunin, nakita niya parang may gusto pa tong sabihin na hindi na nga lang nito sinabi sapagkat papalapit sa Gerard. Nag-barbecue kami ni Nayoli, Ninang. Halik kayo sa cottage at nang makakain. Nakangiting yaya nito. Ngumiti ang matanda. Thanks, iho, pero mamaya na lang. Hindi pa naman ako nagugutom eh. Mas gusto kong maglakad-lakad lang muna sa paligid. Ikaw, baling ng binata sa kanya. Mamaya na rin, sasamahan ko muna si tita. Sasama na lang din ako sa'yo. Pumagit na si Dina. Gerard, ako. Gusto kong tikman ng barbecue. Naglalambing na tura nito. Nginitian naman to ng lalaki. Naroon sa cottage, simpleng saan ng huli. Kumain ka, tiyak magugustuhan mo yon. Gerard, samahan mo siya please. Pasimpleng bulong na rito. Sinikap niyang diyan mapansin ng dalaga. Ha? Pero pinandilata niya ito. Please? Nagibit balikat na lamang ito. Naisip nito marahil gusto lamang niyang makausap ng sarili na ng matanda. Okay, let's go. Anitong inakbayan pa ang kinakapatid. At alam niyang nag-iisang dahilan yon. Nagsiselo siya.
Damihan mo, damihan. Gagawa ako ng buko salad. Malakas na sabi ni Doña Margarita na nakatingala sa itaas ng puno ng niyog sa likuran ng cottage. Si Damian ang caretaker ng resort na yon. Isang kumpol ng buko ang inihulog nito. Dali-dali, hinagilap naman ni Dina ang gulok na inilapag ng lalaki sa isang mesa pagkatapos kumuha ito ng isang buko. Binutas yun, tsaka ininom ang sabaw. Ang sarap! Tingnan mo, Gerard. Malambing na alok nito sa tinukoy. Inabot naman yon ni Gerard at ininom. Oo nga, palatak nito at saka bumaling kay Fatima. Tikman mo, Fatima. Umiling siya. No thanks. Iniyon pinakinggan ng binata. Kumuha ito ng isa pang buko at inabot sa kanya matapos yung butasan. Sige na, tikman mo na to. Magugustuhan mo to. Sa pamimilit nito, nagpaunlak na siya. Sige na nga. Nang makita yon ni Dina, ginatgat ng selos ang dibdib niya. Padabog na ipinagpag nito ang kamay, tsaka naglambing sa binata. Ipagbukas mo rin ako ng isang buko. Napatingin dito ang binata. Ha? Di ba marunong ka naman? Masakit sa kamay ang gulok eh. Alibay nito. Isang desperada yon ang tingin ni Fatima sa babae dahil sa ikinikilos nito. At ngayon siya higit na naniniwala na hindi natural ang pagiging keme at mahinhin nito. Ngayon din, unti-unting lumalabas ang tunay nitong kulay. Maaaring walang ibang nakakapansin noon pero sa kanya na may dati ng pagdududa, hindi yon maaaring malingid. Siya nga pala, bakit wala pang naliligo sa inyo? Tanong ni Doña Margarita kapag kuwan. Tita, ikaw Fatima, alam kong gustong-gustong maligo dito. Masyado pa po kasing mainit ang sikat ng araw, sabi niya. Masakit sa balat. Ikaw Dina, gusto mo bang maligo? Sana, pero hindi ako marunong lumangoy eh. Nakangiting tugon nito. Pagkatapos makahulugan tong sumulyap sa binata. Maliligo ako sa dagat kung sasamahan mo ko, Ana Gerard, at tuturuang lumangoy. Aba, walang problema. Mabilis na tura ng binata. Ibig niyang manggigil sa pagiging manhid nito. O talaga? Talaga kayang hindi nito nadarama ang mali siya sa pagpipilit ng babae na mapalapit dito? Nagliwanag ang mukha ni Dina. Talaga? Kung ganoon, magpapalit na ako ng pampaligo. O sige, ikaw, hindi ka na ba dapat magpapalit? Saglit na tinignan ng binata ang sariling suot. Naka-shorts naman ako eh. Okay na to? Halata ang galak sa mukha ng babae nang tumalikod at nagmamadaling bumalik sa cottage. High-cut bathing suit ang suot ni Dina nang lumabas ito ng silid. Nagulat at napakurot noo si Fatima na siyang unang nakatanaw sa babae. Para sa kanya, ang panibagong buhay yon. Napatunay si Dina hindi isang conservative tulad ng una nilang impression dito at tila ayaw rin niyang maniwala na hindi ito marunong lumangoy. Ang isang babaeng hindi marunong lumangoy hindi magsusuot ng ganong klaseng bathing suit sa loob-loob niya. Ngunit aminado siya na bagay dito ang suot. Okay ba? Tanong nito na tila trumpo, umikot pa sa harapan niya. Napalunok siya. Bakit naman yan ang isinuot mo? Hindi ba magpapaturo ka palang kay Gerard na lumangoy? Hindi niya napigil ang sarili na sabihin yun. Oo nga, nakangising tugon nito. Kaya ko nga to sinuot eh. Akala ko ayaw mong nalalantad ang mga hita mo at binti. Hindi ka nga makakilos ng maayos nung pinusot kita ng tennis skirt, hindi ba? Para ito kay Gerard, diretsyong pahayag nito. Pero hindi niya nagustuhan ng ganyan. I told you, conservative siyang tao. Baka sinasabi mo lang yan para lalo niya akong di magustuhan eh. Taas kilay na pakli nito at saka tumalikod. Iniwan na siya. Madilim na nang magising si Fatima mula sa sana ay short nap lamang. Nagpasa siyang matulog na lamang kanina upang huwag masaksihan ni na Gerard at Dina habang tinuturuan ng binatang maglangoy ang huli. Pinagpapawisan siya nang bumangon at nagulat pa nang mapatingin sa kanyang wristwatch. 9 p.m. Binuksan ang bintana ng silid. Mula roon, tanaw niya ang dagat. Bawat hampas ng alon sa dalampasigan parang nag-aanyaya sa kanya. Dali-dali siyang nagsuot ng bathing suit. Backless iyon kaya't ibig niyang mapangiti sa kanyang sarili. Mas sexy pa yata iyon kaysa suot ni Dina kanina.
Nagtapis siya ng tuwalya at para masiguro na hindi siya makikita ng mga kasamang nagkakasiyahan pa sa harapan ng cottage, sa likod siya dumaan. Para siyang batang tumakbo patungo sa dalampasigan. Mabilis niyang inalis ang tapis tsaka lumusong sa tubig. Nagtampisaw siya roon at lumangoy paroon at parito. Matagal-tagal din siyang nakababad sa tubig bago siya umahon at naupo sa buhanginan. Hindi niya alam kung gaano niya katagal na hinayaang hampas-hampasin ang alon ng kanyang mga paa bago niya naramdaman na hindi nga siya nag-iisa. Ang lakas ng loob mong mag-night swimming ng nag-iisa. Komento ng nalingunan niyang si Gerard. Sanay ako sa lugar na to. Sagot niya nang makabawi sa pagkagulat. Dati ko na rin ginagawa ang mag-swimming na mag-isa. Alam ko, safe ang lugar na to. Naupo ito sa pampang na hindi alintana ang pagkabasa ng suot nitong walking shorts. Hinayaan ito ang sariling hampas-hampasin ng alon. Di ba naligo ka na kanina? Sabi niya. Tumango ito. Pero hindi ako masyadong nag-enjoy dahil si Dinang inasikaso ko. Napatango-tango siya. Natutuba naman siya. Napakamot to sa batok. Halos wala nga siyang natutunan. Ewan ko ba? Anitong bahagyang nakangiwi. Medyo mahirap yatang turuan ang anak na yun ni Ninang. Baka naman tumatanggi lang talagang matuto. Wala sa loob na komento niya. What? Wala. Tumayo siya at lumakad pabalik sa kailaliman ng dagat. Hindi niya inaasahan kasunod pa rin pala niya si Gerard. Nang hanggang dibdib na niya ang tubig, hinawakan siya nito sa kamay at tinila sa mas malalim pa. Gerard, what are you doing? Masyado nang malalim dyan. Anong ikatatakot mo? Marunong ka namang lumangoy, diba? And besides, nandito naman ako. Hindi kita pababayaan. Anitong patuloy siyang hinihigit sa bahaging malalim. Gerard, ano ka ba? Gabi ngayon huwag kang magbiro. At sinong may sabi sa'yo na nagbibiro ako? Bigla siyang hinampas ng may kalakas ang alon at nakabitiw sila sa isa't isa. Pareho silang nagpailalim pero mabilis na nahagip ng binata ang braso niya. At para di na sila makabitiw pa sa isa't isa, sa bewang na siya nito hinawakan. Ang balikat at leg naman ito ang nahagip niya kaya nang pumadyak sila paitaas at mapa sa ibabaw ng tubig, mistulat silang nakayakap sa isa't isa. Saglit silang naghabol ng hininga bago siya sinita ang binata. Sinabi na kasi sa'yo na huwag kang magbibiro Ayan tuloy. Napatigil siya sa pagsasalita nang maging aware sa posisyon nilang dalawa. Namula siya sa pagkakatitig dito sa kanyang muka at bago pa siya makahuman natagpuan na lamang niya nabiyag ito ang kanyang mga labi. Napakainit, nakakapaso ang halik na iyon. Gayon din ang mga palad nitong magkabilang dumadampi sa kanyang likod at dibdib. Kinabig niyang ulo nito at dinama ang matitigas na kalamnan sa braso nito at dibdib. Bumaba ang mga labi ni Gerard sa leeg at dibdib nito, ngunit bago yon nakarating sa destinasyon, isang malakas na alon ang humampas sa kanila. Napaghiwalay noon ang kanilang mga katawan sa pampang na sila muling nagkita. Nakahiga sa buhangina ng lalaki habang matiim siyang pinagmamasdan. Inayos niya ang strap na suot na bathing suit. So, sabay nilang sambit upang magkahulihan ng sulyap. Napatungo ang dalaga. Ako bang dapat magsalita? Formal ang muka na umiling ito. No, I guess. Ako ang dapat na magsalita. Anito sa malamig na tinig. Are you going to say you're sorry nang hindi mo sinasadya? That you were just carried away? Tumawa siya ng matabang. Gasgas na ang linyang yan. Kumulimlim ang mata nito. I was not going to say that. Ang sasabihin ko yung dahilan kung bakit kita hinalikan. Nagtatanong ang mga mata na tumingin siya rito. Because I like you. Walang aninlangang pahayag nito. Muli siyang natawa at saka lang ulit na umiling. That is quite unbelievable. Yeah, I think so too. Di ko nga rin maintindihan ang sarili ko pag-amin nito. Alam kong alam mo na naglagay ako ng pamantayan pagdating sa mga babae at meron akong ideal girl. Pero anong magagawa ko? Hindi ko yata matutupad ang pamantayang iyon. Bumuntong hininga ito. Ikaw, hindi ba't may criteria ka rin pagdating sa mga lalaki? Ayaw mo sa mga seryoso at formal na katulad ko. Mataman siyang tumingin sa mukha nito. Pagkawan ay bumaling sa malayo. Naniniwala ka bang opposites attract? Siguro yon ang nangyari dahil I like you too. Napangiti ang binata sabalit agad din naman niya tong pinalis.
Kahit hindi ako pangkista kagaya ni Julius? Naninimbang na tanong nito. Samimangot siya. Huwag mo nang mabanggit-banggit ang pangalan ng taong yun. Tumawid ng upo si Gerard at dumikit sa kanya. Natatandaan mo ba ang una nating pagtatagpo? Tanong nito. Noong natulog tayong magkatabi, napangiti siya. Hindi mo pa rin ba yung nakakalimutan? Hindi pa nga eh. The fact is, lagi ko ngayon naaalala. Tell me, talaga bang di mo ako napansin nang humiga ka nun sa kama? Hindi talaga, honest. Tugon niyang sunod-sunod na umiling. How about you? Di ka man lang ba nagising nang mahiga ako? Parang ang nagising ako eh, nang maramdaman kong may yumakap sa akin. I thought na nanaginip lang ako kaya hindi ko na pinansin pa. Ano kayang nangyari kung isa sa atin ang nagising? Natatawang turan niya. Halimbawa, ikaw, ano kaya ang ginawa mo sa akin kung nagising ka noon at nalaman mong medyo lasing ako at walang malay sa nangyayari? May kapilyohang pumasok sa isip ng binata. Siguro tulad din ng gusto kong gawin sa'yo ngayon. Malambing na bigkas nito. Kumilos ito para akbayan siya, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Oh no! Huwag mo akong bibigyan ng sample kung anong posibleng nangyari ng gabing yon. Aniyang tumayo. Lasing ako noon eh. Pero ngayon hindi kaya. Wala kang kahit anong magagawa sa akin. Pagkasabi noon, tumakbo siyang papalayo. Ganon ha? Natatawang bumira ng tayo ang binata upang habulin siya. Parang sila lang ang tao sa dalampasigan ng mga salitang iyon. Masaya at carefree silang naghahabulan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakakabli lang sa isang puno ng niyog sa di kalayuan. Si Dina, at nandilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Naging maganda ang bungad ng umaga kay Fatima kinabukasan. Sinalubong siya ng napakagandang sikat ng araw at malamig na simoy ng hangin pagdungaw niya sa bintana upang tanawin ang dagat. Lumabas siya ng kwarto at ang unang hinagilap ng paningin niya ay si Gerard para aniya mas gumanda pa ang kanyang umaga. Pero ang dinatnan niya sa terasa ng cottage ay ang nagtatatalon sina Dina at Doña Margarita. Hindi pwede ang gusto mong mangyari, anak. Nakakunot noon na may bahid ng pakikiusap na sabi ng ina. Bakit hindi? Anak ninyo ako, hindi ba? Pagmamarakulyo ng babae. Sabi niyo, kukunin niyo ako. Ibibigay niyo na ang lahat sa akin. Nagpahinto ang Donya sa pagsasalita nang makita si Fatima na nakatayo hindi lang kalayuan sa anak niya. Napalingon din sa reaksyon niya sa Dina. Matalim ang tingin isinalubong nito sa kanya. Maya-maya, binalingan nitong muli ang ina. Kung hindi rin lang ninyo magagawa ang gusto ko, huwag ninyong asahan na igagalang ko kayo bilang ina. Wala na nga kayong nagawa para sa akin noon. Hanggang ngayon, tumatanggi pa rin kayong gampanan ang pagiging ina ninyo sa akin? Pagkasabi noon, galit itong bumaba ng cottage at padabog na naglakad papunta sa tabing dagat. Anong nangyari doon? Ungkat na Gerard na nakasalubong ng babae sa hagdanan. Nanlalambot at napasapo sa ulo ang matandang babae habang nauupo sa silya. Hay, akala ko magiging mas malapit kaming dalawa sa outing na to. Di rin pala, sentimiento nito. Ano bang nangyari, Ninang? Napabuntong hininga to. Nagalit kasi sa akin si Dina nung di ko siya pinayagang sumama sa inyo sa birthday party ng kaibigan ni Fatima. Akala ko mawawala ng galit na yun sa outing na to. Ano ba yung sinasabi niyang hinihiling niya sa inyo na hindi niyo mapagbigyan? Di nakatiis na sabad niya. Inawakan siya ng inainahan sa kamay. Huwag mo nang alamin, iha. Ako lang bahala dito. Pagpapaliwanagan ko sa kanya. Kung gusto niyo, kakausapin ko rin ho siya. Hindi, wag na. Anitong mapait na umiling. Baka hindi lang kayo magkasundo. Pero, hindi ko naman ho siya aawayin eh. Oo nga, pero baka ikaw ang awayin niya. Palipasin muna natin ang sama ng loob niya at saka ko siya kakausapin. Tama si Ninang. Sang-ayon ng binata na hinawakan siya sa balikat. Pwede mong kausapin si Dina pero palipasin mo muna ang init ng ulo niya. Nakangiti siyang tumango. Sa kabila ng nadatnang pagtatalo ng mag-ina, mas gumanda ang araw niya nang masilayan si Gerard. Nang makabalik sa Maynila, naging lubhang abala si Fatima sa opisina kaya siya nawala ng pagkakataon na kausapin si Dina. Nakanda na hong agahan ninyo, ma'am. Sabi ng isang katulong na nadaanan niya isang umaga na paalis na siya ng bahay.
Ang agahang tinutukoy nito nakahain sa mesa sa gitna ng hardin. Lumapit siya roon at nagsana ng isang basong juice. Di na ako kakain, nagmamadali ako eh. Pahayag niya. Tiningnan niya ang maid. Ikaw ba yung bagong makakatulong ni Yoli? Opo, kahapon lang po ako nagsimula. Ako po si Mina. Ako si Fatima, pagpapakilala niya. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawaging ma'am o pupuin kaya, okay? Pero yun po ang sabi ni Ma'am Dina eh. Ganun ba? Matabang na bigkas niya. Well, basta ako. Gusto kong tawagin mo lang ako sa pangalan ko, okay? Tinapik niya sa balikat ang katulong. Sige, aalis na ako. Sana tumagal ka rito. Sana nga po. Nagpatuloy ang pagiging abala ni Fatima. Tulad din ni Gerard na laging abala sa bagong sangay ng negosyo, pareho silang naging bihira ng mahagilap sa loob ng bahay. Nahinto pati na nightlife ng dalaga. Hindi niya na magawang lumabas kasama ng mga kaibigan sa dami ng inaasikaso. Timay, kanina pa naghihintay sa office mo ang sister mong hilaw. Sabi ni Libby nang minsang datnan siya nito sa loob ng restroom. Agad niyang nahulaan kung sino na ang tinutukoy nito. Napakunot noo siya. Bakit naman siya dadalawin ni Dina? Oh well, sige mauna na ako. Wait, meron ka pa palang isang bisita bukod sa kanya. Sino pa? Ani ang bahagyang lumingon. Si Julius. Bakit niyo siya pinatuloy sa office ko? Mapilit eh. Napapailing na itinuloy niya ang paglalakad. Talagang ayaw siyang tigilan ni Julius. Sa nagdaang mga araw, abalang-abala siya. Hindi rin to pumapalya sa pagpapadala ng love note sa kanya. Ngayon lamang to pumunta sa opisina. Nakadungaw sa saluming bintana sa likuran ng kanyang mesa ang lalaki nang pumasok si Fatima. Naninigarilyo ito habang si Dina nakaupo sa sofa. Kinakabahan siya nang makita ang ayos ng dalaga. Magulo ang buhok nito, nakakalat sa palibot ng bibig ang lipstick. Napamaang siya. Alam niya, pangahas sa babae si Julius. Lalo pa siyang nabigla na mapansing nakabukas ang botones ng blouse ng babae. My God! Paanong ang isang sa tingin ng lahat ay makaluma at mahinghing babae katulad ni Dina ay papayag na, Hi babe! Nakangising bati sa kanya ni Julius nang humarap ito. Don't call me, babe. Asik niya at tinapunan to ng matalim tingin. Di nabura ang ngiti sa mukha nito. Oh, mukhang mainit na naman ang ulo mo. Talagang mainit ang ulo ko kaya umalis ka na, okay? Come on, babe. Pumunta ako rito para makita ka. Hindi kita inutusang hanapin mo ko. Matalim na putol niya sa sinasabi nito. At para sabihin ko sa'yo, hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa party ni Nikki. Bahagyang kumulimlim ang mukha ng lalaki. So, talaga palang kinakampihan mo pa ang gagong yon. Oo, kaya pwede ba? Umalis ka na. Okay. Aalis ako kung yan ang gusto mo pero babalik ako and you can count on that. Bago to gumawi sa pintuan, nilapitan pa nito si Dina. Kinalabit nito ang babae sa ilong. Okay ka ha? Anito at saka lumabas na. Nakagip siya ng tissue at inaabot yon kay Dina nang tumayo ito. Anin ko yan? Takang tanong nito. Maghanap ka ng salamin at tingnan mo ang sarili mo. Ani ang ibinagsak ang niyaabot sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagkatapos ay naupo sa kanyang swivel chair. Hindi ako tanga para di malaman ko ano ang nangyayari dito, Dina. Dinampot nito ang isang tissue paper, pinahiran ang bibig. Nag-iisa kasi ako rito eh. Anong magagawa ko? Lalaki siya at malakas. Dapat sumigaw ka. Naiinis na tulad niya. Maraming tutulong sa'yo dito. Para maiskandalo ko. Anak ako ng may-ari ng kumpanya. Ayokong mapahiya. Ang sabihin mo, gusto mo rin. Nanggigigil na sabi niya sa isip. At paano kung makarating to kay Tita Margarita? Sinalubong nito ang titig niya. O bakit? Magsusumbong ka? Napabuntong hiningang sinapo niya ang kanyang noo. Akala ko ba conservative ka? Tunay na dalagang Filipina. Hindi ba tinuruan mo ko na magbago? Kung ano man ang mga natutunan ko. Galing lang yun sa'yo. Pahayag nito habang sinusuklay ang buhok at inaayos ang suot na blouse. Pero hindi ko ginawa na makipagkita. Hindi niya itinuloy ang sasabihin dahil nasasagwaan siya. Hindi mo ginagawa. Ano bang mari ng mga nakakakita sa mga ginagawa mo? Tumawa ito ng mapang-uyam.
Nagsalubong ang mga kilay niya. Alam niya, may ibang kahulugan ang sinabi nito at medyo napahiya siya sa sarili nang maalala ang nangyari sa kanila ni Gerard sa dagat. Iniba nito ang usapan. Tignan ko nga pala yung ibang papeles dyan sa desk mo. Ikaw pala ang pumipirma sa lahat ng yan. Mukhang mahirap nga ang trabaho mo. Pero sa tingin ko, kakayanin ko naman yun. Kailangan mo pang mag-aral, prangkang sabi niya. Siya nga pala, since narito ka na, gusto kong sabihin sa'yo na hindi tama yung mga inaasal mo kay Tita Margarita this past few days. Sumimangot ito. Ayaw niyang pagbigyan ang hinihiling nito. Kung ano man yon, intindihin mo na lamang siya. Turan niya sa malambot na tinig. Hindi mo alam ang mga pinagdaanan niya nang mawala ka. Naghirap siya ng gusto kakahanap niya sa'yo. Pinabayaan niya ako. Hindi totoo yan. Nilayo ka ng papa mo sa kanya. Kaya hindi yon kasalanan ni Tita Margarita? O Miss Smith ito? Puro salita lang naman siya. Katulad mo rin. Panay ang salita, hindi naman totoo. Napaangat ang mukha niya. Ano bang sinasabi ko sa iyo nang hindi totoo? Yung tungkol kay Gerard. Ang sabi mo, ang gusto niya sa babae ay conservative pero hindi naman pala. Sinabi mo lang yon para di niya ako magustuhan dahil ikaw ang may gusto sa kanya. Di na? Banta niya. Tinitigan siya nito ng matiim. Akala mo ba hindi ko nahahalata? Pinilit niyang magpakinahon. Sukol na siya dahil may katotohanan ang mga ipinahayag ng babae pero hindi niya kailangang umamin. Total naman wala pa silang anumang formal na usapan ni Gerard tungkol sa kanilang dalawa. Nitong mga huling araw kasi kapwa sila busy. Bago pa siya nakapagsalitang muli, nadampot na ni Dina ang bag nito. Mabilis tamang tong lumabas ng kanyang opisina nang hindi man lamang niya na itatanong ang tungkol sa pakay nito. Nagpapahinga si Tristan sa sala nang makarinig ng tunog ng paparating na sasakyan. Dari-dali siyang nagtungo sa pintuan para tingnan kung si Fatimang dumating. Ngayon lamang siya nagkaroon ng libreng oras at gusto niya itong makita sa makausap. Pero ang van na ginagamit ni Doña Margarita ang pumarada at hindi ang naroroong Honda Civic na maroon na ginagamit ng dalaga. Nang makita niyang si Dina ang pinagbuksan ng driver, tumalikod siya pabalik sa sala upang ituloy ang pamamahinga. Gerard, habol ng babae na mabilis nakasunod sa kanya. Nilingon niya ito at hinintay. Alam mo ba kung saan ako galing? Saan? Sa Aguirre Enterprises. Nagliwanag ang mga mata niya. Talaga? Nandun ba si Fatima? Nagkibit balikat na nauna itong naupo sa sofa. Oo, pero hindi kami nagkausap ng matagal. May kasama siya eh. Sino? Yung dati niyang boyfriend. Julius yata ang pangalan noon. Napakunot noo siya. Anong ginagawa doon ng taong yon? May gana pa siyang magpakita kay Fatima. Tiimbagang naturan niya. Bakit? May masama ba siyang ginawa kay Fatima? Mukhang okay lang naman sila. Ang sweet nga nila eh. Kaya nga, para hindi ako makaistorbo, umalis na lang ako. Baka ayaw lang ni Fatima na maging bastos. Alam niya ang pwedeng gawin ng lalaking yon. Nakasimangot na saad niya. Hindi niya napansin ang pagsama ng muka ng kausap pero agad tong nakabawi. Pinagpatuloy ang planong guluhin ang isip ng binata. Ano kayang ginagawa nila pagkaalis ko? Kunway wala sa loob na sabi nito habang nagbubuklat-buklat ng dinampot na magazine. Tingin ko sa Julius na yon, masyadong mabilis ang babae eh. Lumalim ang pagkakakunot ng noon niya. Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Baka lang ikako, alam mo na, dati silang may relasyon. Anong malay natin kung anong ginagawa nila kapag sila lang dalawang magkasama? Hindi siya makapaniwala na maririnig niya ang ganon mula sa bibig ng inaakala niyang inosenteng kinakapatid. Paano ko nakapagsasalita ng ganyan? Kunot noong tanong niya. Huwag ka magalit, di ba modernong babae si Fatima? Ang mga modernong babae tulad niya, pumapatol na kahit kanino. Moderna siya at liberal pero hindi cheap. Depende sa niya sa dalaga. At para matigil ng usapan, tinalikuran niya ito pero humabol pa rin to. Nakita ko kayo sa beach, nakita ko yung ginagawa ninyo. Kung bumigay siya sa'yo, posible namang bumigay rin siya sa iba. Madalim ang mukhang tinuloy niya ang paglayo. Sa wakas, nagkatagpo rin sina Fatima at Gerard nang sadyain ng lalaki na umuwi sa alam niyang oras ng pag-uwi ng dalaga.
Pero nagkataon namang paalis ito. Ano yan? Tanong niya na tinutukoy ang bitbit ng mga bag ng dalawang katulong. Sa akin yan. Kaswal na tugon ng dalaga. Napakunot noo siya. Aalis ka? Oo, may anomalya kasing nangyari sa Zamboanga branch at kailangan ko yung personal na asikasuhin. Magtatagal ka ba roon? No, mga ilang araw lang siguro. Hinawakan niya ang kamay nito. Di ba tayo pwede mag-usap bago ka umalis? Umiling ito. I have a plane to catch. Kung ganon, I'll be waiting for you. Pagbalik mo, gusto kong bigyan natin ng panahon ng pag-uusap no matter how busy we both are. Sige, anitong nakangiti habang umatras palayo sa kanya. Di niya binitawan ang kamay nito. Hihintayin kita. Magmamadali ako para makauwi ako kaagad. Masuyong saan nito. Kampante ang lahat sa mansyon pagkaalis ni Fatima. Palagay na palagay ang loob ni Doña Margarita dahil malaki ang tiwala nitong gaano man kabigat ang problema, malulutas yon ang kanyang ampon. Ma'am! Naku ma'am! Halos pasigaw na tawag nang humahangos na si Mina. Napatayo ang matandang naglilibang sa garden. Ano nangyari? Ma'am, nakasakay na po sa eroplano si Fatima? Napatirik ang mga mata ng Donya. Por Diyos naman, nasa Zamboanga na yun ngayon. Kahapon pa yun umalis, diba? Naku, paano na kaya ito? Bakit ba? Pinakita ni Mina ang bitbit na itim na bag. Naiwan ho niya ito eh. Baka importante ito sa kanya? Kay Fatima nga ang bag na yon, kasama ng mga gamit ay inihanda nito sa pag-alis. Alam yon ng matanda dahil nanonood to sa pag-iimpake ng dalaga. Ang hindi nito alam kung ano ang laman ng bag na yon. Akin na nga, tingnan ko kung anong laman yan. Anitong iniabot yon mula sa katulong. Binuksan nito ang zipper ng bag pero agad ding isinara. Hayaan mo na, underwear lang naman ang laman nito. Naku, edi wala akong dalang underwear si Fatima. Tiyak naman nakabili na yon ngayon. Ilang araw lang naman siya doon eh. Hala sige, balik mo na lang yan sa kwarto niya. Tumingin naman sa matanda ang katulong, bahagyang nakangiwi. Ma'am, nakuha ko nga pala ito kasama ng bag. Inabot nitong isang pink na sobre. Noon naman lumabas ng bahay si Gerard na papaalis na sana. Hi Ninang, good morning, bati ng binata. Nang makita ni Mina ang lalaki ay tila natatarantatong bumalik sa loob ng bahay. Aalis ka na, iho? Oho, ano ho yan? Nasa sobre ang tingin ni Gerard. Ewan ko kung anong laman ito. Nasa mga gamit daw ni Fatima na naiwan. Binasa ng matanda ang nakasulat sa labas ng sobre. Unti-unti itong napakunot noo at napamulagat. Gumawi ang binata sa likuran nito at siya naman napakunot noo na makitang nakasulat doon. To Julius, with love, Fatima. Bugso ng damdamin, inagaw niya sa kamay ng matanda ang sobre at dali-dali yung binuksan. Habang binabasa ang sulat, unti-unti, dumilim ang mukha niya. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na buntong hininga kapag kuwan ay nilukot ang sulat at ibinato. Sa labis na pagtataka ng matanda, nag-uumapaw ang pananabik ni Fatima sa kanyang pag-uwi. 5 araw lang siyang nawala pero tila napakatagal noon. Sabik siyang maibalita sa ina-inahan na wala naman palang mabigat na problema sa Zamboanga. May kaunting gusot pero madali iyong naaayos. At higit sa lahat, nananabik siyang makita si Gerard. Buo ang pag-asa niyang naghihintay ito sa kanya. Pero hindi lang ang binata ang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa sala ng mansyon, nakita niya naroon din na mag-inang Margarita at Dina. Hello everybody, masayang bati niya. Hinintay niyang salubungin siya ng binata pero hindi nito ginawa. Ang pagtayo nito hindi para salubungin siya kundi para talikuran. Mukha yatang may masamang nangyari dito habang wala ako, naisip niya. Lumapit siya kay Doña Margarita. Nang lampasan siya ni Dina, nahagip niya ang pag-irap nito. Yumukod siya para halikan sa pisngi ang matanda pero sa kanyang pagkabigla, malakas sa sampalang isinulubong nito sa kanya. Bakit tita? Sindak na tanong niya, sapo ang pisngi. Walang hiya ka, Fatima? Tumayo ito at tinarap siya. Ibinigay ko sa iyong lahat. Pinakain kita sa mga palad ko pagkatapos ito pang gagawin mo sa akin? Hindi ko kayo maintindihan. Binalingan niya ang lalaki. Gerard, anong nangyayari? Nang lumingon ang binata, isang matilim na tingin lamang ang itinago nito sa kanya. Kinuha ng matanda sa ibabaw ng center table ng sobre. Ayan, ang pruweba ng inyong katraidoran. Nagtataka pa rin binuksan ng dalaga ang sobre.
Lukot-lukot na ang sulatang papel ngunit malinaw pa rin mababasa ang nakasulat. At sa simula ng pagbabasa nakakunot noon na siya. My dear Julius, Hi, pupunta ako ngayon ng Zamboanga kaya hindi mo na tayo magkikita. Kung magagawa mo, sumunod ka doon, hihintayin kita. Pero kung di ka darating, babalik ako kaagad. May kaunti lang akong aayusin doon. Hindi tayo magkikita na ilang araw pero kailangan nating magtiis. Para din naman to sa ating dalawa, di ba? Sa akin yata mapupunta lahat ng kayamanan na matanda kapag namatay siya at malapit na yon, huwag kang mag-alala. Hindi natin poproblemahin sa Dina pagdating ng araw dahil kukunin siya ni Gerard. Sila naman ang bagay magsama. Huwag mong isiping papatulan ko sa Gerard. Pinakikisamahan ko lang yon para makuha ko ang tiwala nilang lahat. Alam mo namang hindi kita maipagpapalit sa kahit kanino dahil walang ibang makakapagpaligaya sa akin ng katulad ng ginagawa mo. Sana sumunod ka rito sa Zamboanga. Nasasabi ka kung makasama ka. I love you so much, Fatima. No, hindi ito totoo. Bulalas niya matapos basahin ang peking liham. Nilukot niya yon at binato sa sahig. Pinag-iinit no ng husto ang kanyang ulo. Ako na halos ang nagpalaki sa iyo, Fatima. May hinanakit sa tinig na saad ng Donya. Kilala ko ang sulat kamay mo at natitiyak ko ikaw ang gumawa ng sulat na yan. Tulad nga niya ng sulat kamay ko. Pero hindi ako gumawa ng sulat na yan. Mariing tanggi niya. Umingos ito. At anong akala mo sa akin? Tanga? Tita, akala ko ba may tiwala kayo sa akin? Kayo ang higit na nakakakilala sa akin, hindi ba? Alam niyo na hindi ako masamang tao. Pagkasabi noon, binalingan niya ang binata. Believe me, Gerard. Wala na kaming kaugnayan ni Julius. Ikaw mismo alam mo yun. Ni hindi siya sinalyapan man lamang ng lalaki. Madilim ang muka, kumilos ito paakit ng bahay upang magkulong sa silid. Napahigbi siya. Alam niyang useless na ang pagpapaliwanag niya. Hindi na siya paniniwalaan pa ni na Gerard at Doña Margarita. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala sa akin, sabi niya sa pagitan ng pagsinghot. Pero kahit anong mangyari, paninindigan ko na wala akong kasalanan. Wala akong ginawang masama at hindi ko magagawang mag-isip na ikasasama ninyo. Higit pa sa ina ang turing at pagmamahal ko sa inyo. Balang araw malalaman nyo rin kung anong totoo. Pagkasabi nun, tumalikod na siya at nagtungo sa pintuan. Fatima, hindi kita pinaalis ng bahay. Habol ng Donya na sumunod na ilang hakbang. Mapagmahal at mabait siya at marami na siyang nagawa para sa matanda kaya kahit papano naantig ang puso nito sa pinahayag niya. Pero matibay na katibayan ang liham at sino mang sumuri noon magpapatunay na talagang may masamang ginagawa at iniisip si Fatima laban sa Donya. Ano pa ang magiging dahilan ko sa pagtira dito ngayong wala na kayong tiwala sa akin? Mapait ang tinig na bigkas niya. Nasugatan ang igaw ng matanda sa narinig. Tinaas ang noo at tiningnan siya ng matiim. Aalis ka sa bahay na to dahil kaya mo na? Pagmamalakihan mo na ako? Wala akong kahit anong may pagmamalaki sa inyo, tita. Alam kong wala ako kung wala kayo. Aalis ako sapagkat ang tiwalang kailangan natin sa ating relasyon na wala na. Mabigat ang mga paa, humakbang na siya palabas ng mansyon. Paano nangyari yon? Takang tanong ni Libby matapos isalaysay ni Fatima ang mga nangyari. Sa condo unit ito tumuloy ang dalaga pagkatapos ng insidente sa mansyon. Ewan ko, hindi ko alam. Naguguluhan pa ring sagot niya. Nakayuko siya at nakasapo ang dalawang palad ng muka. Napabuntong hininga si Libby. Kung hindi ikaw ang gumawa ng sulat na yon, sabi nito, sino? Hindi siya sumagot. This can only mean na may na-forge ng handwriting mo. Tumaas ang kilay ni Libby. At sino namang gagawa yon? Isang tao lang ang pinagsususpetsyahan ko. Ngunit ayaw niyang magbintang ng walang sapat na katibayan laban dito. Anong balak mo ngayon? Naghabi siya na isang malalim na buntong hininga. Mag-resign ka sa kumpanya. What? Iiwan mo na lang basta ganon ang Aguirre Enterprises? Ano nang mangyayari doon? May iba pang mapagkakatiwalaan sa Tita Margarita para mamahala noon. Hindi na ako dapat pang humawak ng kahit anong posisyon sa alinmang negosyo niya dahil wala na siyang tiwala sa akin. You want to prove something, right? Yeah, maybe. Sa Tita Margarita mo? Hinaplos niya ang pisnging sinampan ng matanda. Hindi lang sa kanya, kundi sa lahat. Lalong-lalo na kay Gerard. Kay Gerard? Bakit? Kinalabit siya ng kaibigan sa tagiliran. Meron kang hindi kinukwento sa akin. Nilayo niya ang tingin dito.
Sasabihin ko rin sa'yo kapag nahimasmasan ako. Ngayon, gusto ko muna sanang makapag-relax. Kung ganon, edi lumabas tayo, suhestyon nito. Yayain natin si Michi, tiyak na sasama yon. Saan mo ba gustong magpunta? Hindi, wala akong planong lumabas. Ang kailangan ko makatulog para makalimutan ko pansamantala ang mga nangyayari. Hay, Timay, nagbago ka na nga talaga, sambit nito. Hindi na ikaw ang dating Fatima na nakilala ko. Hindi ka na tulad ng dating mahilig sa good time. Hindi ko kayang magsaya when I'm feeling like this. O siya, tama na yan. Anito sabay tapik sa hita niya. Dalhin mo na yung gamit mo sa kwarto at magpahinga ka na. Matulog ka hanggang gusto mo, walang iistorbo sa'yo rito. Thanks, Libby. Kahit papano nakakahinga ako ng maluwag dahil may naniniwala pa rin sa akin katulad mo. Madamdaming pahayag niya. Ay pwede ba, Timay? Huwag ka na magsentimiento. Natatawang sabi nito. Hindi uso sa atin yan. Pagkatapos ng ilang araw na pagpapalipas ng sama ng loob sa bahay ng kaibigan, lumipat si Fatima sa isang simpleng apartment. At dahil nag-iisa na lang kinilangang personal niyang asikasuhin ang kanyang mga pangangailangan. Panibagong adjustment yon para sa kanya dahil kay tagal din niyang nasanay na may katulong. Ngayon wala nang magsisilbi sa kanya, maglilinis ng kwarto niya at magluluto ng kanyang pagkain. Hindi ko dapat problemahin ang mga yon sa loob-loob niya. Lumaki siyang walang tagasilbi kaya hindi siya mahihirapang mag-adjust. Pagkatapos ayusin ang loob ng bago niyang tirahan, nag-grocery siya. Kailangan niya na maraming stock ng pagkain habang naghahanap ng trabaho. Hindi pa siya formal na nagre-resign sa Aguirre Enterprises pero balak niya nang gawin yon sa lalong madaling panahon. Isang buwan nang lumipas pero hindi pa rin gumagaan ang pakiramdam ni Gerard. At kahit nasubsob na ang kanyang sarili sa trabaho, mas tamang pa rin ang oras na ginugugol niya sa pag-iisip kay Fatima. Sa kabila ng iniisip niyang masamang pagkatao nito, nasa puso pa rin niya ang labis na pangungulila sa dalaga. Gerard, mabutit narito ka, bungad ni Dina habang nagmumukmok ang binata sa terasa. May gusto akong bilhin. Samahan mo naman ako. Wala ako sa mood, Dina. Walang ganang tugon niya. Lagi ka namang wala sa mood eh. Kunway nagtatampong sabi nito. Tumingin siya sa malayo. Ganun na nga. Ano bang pinag-iisip mo? Wala. Inawakan siya nito sa braso at dinikit ang katawan sa tagiliran niya. Gerard, wag mo nang isipin si Fatima. Turan nito sa malambing na tinig. Masama siyang babae, di ba? Maglibang ka. Lumabas tayo, mamasyal tayong magkasama. Di binigyang mali siya ng binata ang pagdikit na iyon sa kanya ng kinakapatid. Wala talaga ako sa mood, Dina. Some other time na lang, okay? Nakasimangot na lumayo ito. Ganyan ka naman kapag akong umihiling sa'yo eh. Pero nung nandito pa si Fatima, kahit di niya hilingin, sinasamahan mo siya. Lagi kang nakadikit sa kanya. Pagmamaktol nito, aaminin ko sa'yo, may dahilan yon. Aniyang napapabuntong hininga. At yun ang dahilan kung bakit iniisip ko pa rin siya hanggang ngayon. Napaangat ang kiling nito. At ano naman ang dahilan? I love her, pag-amin niya. At basta patunayan ko yon ngayong wala na siya rito. Hindi mo siya dapat mahalin, angel nito. Masama siyang babae, hindi ba? Hindi siya bagay sa'yo, humanap ka ng iba. Makakatulong yon para makalimutan mo siya. Umiling siya. Hindi yun ang solusyon. Mas gugustuhin kong umuwi na lang sa Bacolod. Lalo tong nanggigil sa yamot. Sira ulo ka pala eh. Dapat nga kayo magkasama ni Fatima. Bulyaw nito at saka padabog na umalis. Noon lang napagtuon ng pansin ng binata ang inasal ng kinakapatid. Dumagdag yon sa napunan niyang pagbabago dito. Matigas at may pagkagarapal itong magsalita. Hindi to ganon ang dumating sa bahay na yon. Siguro, yon ang natutunan nito mula kay Fatima. Naisip niya. Pero si Fatima hindi naman garapal. Biglang bawi ng isip niya. Moderna ito at maliksing kumilos pero hindi garapal kumilos at magsalita. Kung sa bagay, pino nga siyang kumilos at magsalita pero ang laman ng kanyang isip at gawa, napapailing-iling siya. Plano mo nang umuwi ng Bacolod? Sambit ni Doña Margarita. Nag-aalmusal sila ni Gerard ng umagang yon sa komedor. Paanong negosyo mo rito? May mapagkakatiwalaan naman ho akong tao na po pwede kong pag-iwan on pansamantala? Sagot ng binata. Tsaka, sandali lang naman ho ako sa probinsya eh. Bibisitahin ko lang si Mama dahil matagal na rin kaming hindi nagkikita. Tumangutango ang matanda. Pagkatapos namayani ang katahimikan sa pagitan nila.
Maya-maya tumikim ang Donya. Nabanggit sa akin ni Dina ang tungkol sa damdamin mo kay Fatima. Diretsyong saan nito. Hinawakan siya nito sa braso. Nalulungkot ako sa iyo, iho, at nanghihinayang. Kung maayos sanang lahat, masasabi ko, bagay kayo ni Fatima sa isa't isa. Hindi na siya nakasagot pa nang gulatin siya ng ingay na nabasag na plorera sa hindi kalayuan. Napatayo ang matanda. Yoli, ano ba yan? Usisa nito nang makita ang katulong. Sorry ho, ma'am. Hindi ko sinasadya. Natatarantang paumanhin ni Yoli habang nakaluhod na dinadampot ang mga piraso ng nabasag na plorera. May kip-kip itong isang kahon ng sapatos sa dibdib. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang nagtatago ka dyan? Baka ho kasi makita ako ni Mina? Napakunot noo ang matanda. Bakit mo pinagtataguan si Mina? Mabilis na tumayo ang katulong at lumapit sa amo. Kasi ma'am, baka makita niyang hawak ko to? Ano ba yan? Kahon lang naman ang sapatos yan ma'am, may laman ho ito. At kay Mina yan. So bakit mo pinapakailaman? Umiling lamang naman ang katulong. Hindi ko ho sinasadya. Natabi ko dun sa quarters namin at natapon ng laman kaya ho, nakita ko. Hindi pa siya ganon kainteresado ang matanda. Ngunit, sinulyapan nito ang kahon. O bakit? Ano bang laman yan? Naku ma'am, tingnan ninyo. Mabilis na nitong inilapag ang kahon. Pasensya na ho kung naabala ko ang pag-aalmusal ninyo pero kailangan niyong makita ang laman nito. Ano ba kasing laman nito? Anang matanda, sabay tanggal sa takip ng kahon. Pero kaagad ding ibinalik iyon na makita ang sobre ng peking liham. Hay, ano ka ba Yoli? Hindi ba't pinawawalis ko na sa'yo ang sulat na ito? Ano pang ginagawa mo rito? Ay, ma'am, hindi po sulat ang laman ng sobre. Tingnan nyo. Muli, binuksan ng Donya ang kahon at inilabas ang sobre. Napakunot noo ito, gayon din si Gerard. Nang mailabas ang laman noon, yan ho ma'am ang sinasabi ko. 10,000 pisong laman ng sobre at malulutong pa at hindi lang ho iyon. Mula sa loob ng kahon, kinuha ni Yoli ang iba pang laman ng lipstick at pabangong imported. Stickers kasama ng mga stationaries na katulad ng ginamit sa liham, hindi umano ni Fatima kay Julius. Sigurado ka ba kay Mina ang mga to, Yoli? Kunot noong tanong ng matanda. Nasa loob po yan ng quarters namin, kasama po ng mga gamit niya. Paano nagkaroon si Mina ng mga yan? Takang tanong ng binata. Kilala ko ang mga ito tanong ni Doña Margarita. Itong lipstick at pabango, binili ko ang mga ito para kay Dina. Pero paanong napunta kay Mina? At pati itong 10,000 piso, saan niya ito nakuha? Ma'am, nakakabuo na ako ng konklusyon, saan ni Yoli. Pero ayoko kong magsalita. Mas mabuti ho sigurong si Mina mismo ang tatanungin ninyo. Nasaan siya? Nasa labas ho, gaya ng dati nakabuntot sa anak ninyo. Tawagin mo siya ngayon din. Pati na rin si Dina. Kuwan ho, ma'am. Namutla si Mina. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Panay ang baling nito sa pagkakahalukip-kip na si Dina na nakatayo sa hindi kalayuan. Ano? Ipaliwanag mo kung ano ang mga ito. Salubong ang mga kilay at bakas ang galit sa mukha ni Doña Margarita. At kahit nakatalikod sa anak, nararamdaman nito ang akbang paglayo ng huli. Huwag kang aalis sa kinatatayuan mo, Dina. Wala naman akong alam sa mga yan kaya aakit na ako. Basta huwag kang aalis dyan. Bakit ba? Imposible bang magkaroon si Mina ng 10,000 piso? Nagtatrabaho siya, hindi ba? Sagot nito sa ina. At bakit ka nagsasalita para sa kanya? Dahil ba sa mga ito? Nilapag ng matanda ang lipstick at pabango sa ibabaw ng mesa. Saglit lamang ang naging pagkabigla ni Dina. Ibinigay ko yan sa kanya. Kumunot ang noo ng Donya. Binili ko ang mga to para sa'yo tapos ipapamigay mo lang? Dahil hindi ko hiling ang mga yan. Alam nyo naman, simple lamang akong tao. Dinampot na matandang babae ang lipstick. Tuwang-tuwa ka na ibigay ko to sa'yo, kaya hindi ako naniniwalang ipamimigay mo to ng basta ganon na lamang. Binalingan nitong muli si Mina. Ikaw ang magsalita, Mina. Ibinigay ba sa ito ni Dina ng libre? Opo, nakatungong sagot nito. Yung totoo. Opo, hindi po. Nanginginig at natataranta sa takot. Ang katulong. Binigay po niya yan kasama ng 10,000 piso kapalit po ng pinapagawa niya sa akin. Anong pinapagawa niya sa'yo?
Curious sa tanong ni Gerard. Pinagawa niya po ako ng paraan paano mabibigay sa inyo yung sulat nang hindi siya mapaghihinalaan. Binayaran niya ako para manahimik ako at itago ko sa inyo ang aking nalalaman. Nanlalambot na napaupo si Doña Margarita. Ang binata nang humarap sa katulong. Anong alam mo? Tumahimik ka, Mina. Maagap na singit ni Dina. Gerard, huwag kang maniniwala sa kanya. Siya ang may kasalanan kung bakit nawala rito si Fatima. Siya ang gumawa ng sulat. Ginaya niya ang handwriting ng babaeng iyon. Gusto niyang mawala rito si Fatima dahil may gusto siya sa'yo. Dumiin ang pagkakakunot ng binata. What? Sir, hindi po totoo yun. Mangiyak-ngiyak na ang katulong. Binabaligtad po niyang totoo. Gusto mong palabasin na sinungaling ako? Galit na pahayag ng babae. Dahil yun naman ang totoo, Dina. Sinungaling ka. Napaiyak ng saba ni Doña Margarita. Ikaw ang gumawa ng sulat. Bakit pa hindi ko agad naisip na ikaw pala ang may kakayahang pumeke ng sulat kamay ng iba at ikaw may gustong mawala rito si Fatima? Humikbi ang babae at ilang ulit na umiling. Sukol ito kaya hindi na nagawang tumanggi. Hiniling mo sa akin nung nasa resort tayo na palayasin ko si Fatima dito sa bayat sa kumpanya. Ang akala ko hindi yun malaking issue, pero ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong paraan para mangyari yun. Bakit, Dina? Ano ang kasalanan sa'yo ni Fatima? Matiim tong tumingin sa ina. Kinuha niyang lahat ng dapat ay sa akin. Malakas na sambit nito. Para tong isang bulkang sumabog. Kung ganon walang kasalanan ng mahal ko. Masayang na isaloob ni Gerard. Bigla-bigla nagliwanag ang kanyang mundo. Hindi totoo yan, Dina. Anang matandang babae na biglang nanghina. Totoo? Dahil siya ang tinuring mong anak sa halip na ako. Hindi kasalanan yun ni Fatima. Mahal kita. Hinanap kita dahil gusto ko ring ibigay sa'yo ang dapat ay para sa'yo. Pero kahit nakita nyo na ako, wala pa rin kayong ginawa para sa akin. At si Fatima, para sa inyo, isa siyang superwoman. Para sa lahat, napakagaling niya. Siya pa rin ang mahal ng lahat, pati ni Gerard. Punong-puno ng hinanakit ang boses nito. Pero mahal kita, Dina, sawad ng binata. Mahal kita bilang isang kapatid dahil tunay na ina rin ang turing ko kay Ninang. Hindi yun ang gusto ko. Ang gusto ko, mahalin mo ko gaya ng pagmamahal mo kay Fatima. Napailing-iling ang binata. Pero Dina, hindi maaari yun. Nang marinig yon, tumakbo paakyat sa sariling silid ng babae. Napabuntong hininga na lamang kapwa ang magninang. May katwiran siyang maghinanakit sa akin, pahayag ng Donya. Kapag naririto na siya, nagkukulang pa rin ako sa kanya. Malungkot ang mga matang tumingin to sa inaanak. Iho, hanapin mo si Fatima. May kasalanan tayo sa kanya. Tanghali na makapagluto ng agahan si Fatima. Inuna kasi niya ang paglalaban ng marurumi niyang damit. Malapit nang maluto ang piniprito niyang tosino nang makarating siya at makarinig ng katok sa pinto. Nilapag niya ang gamit na siyanse at ipinuna sa mga palad sa suot na apron bago tinungo ang pinto. Nagulat siya at di agad nakakibo nang mabungaran kung sinong naroon. Hi, bati ni Gerard. Bakit ka naririto? Tanong niya. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kitang makausap? Nabuhayan siya ng loob. Handa na itong makinig sa kanya. At naniniwala kayo sa sasabihin niya? Pwede bang pumasok? Nilawakan niya ang bukas ng pinto at binigyan ito ng puwang para makapasok. Pasensya ka na. Simple lang tong bago kong tirahan. Hindi kasi ako pa pwedeng kumuha ng mamahaling apartment dahil wala pa ako nakikitang bagong trabaho. Halos mag-stammer na sabi niya. Bigla siyang na-conscious nang maalala niya ang kanyang itsura. Magulo ang pagkakaipit ng mahaba niyang buhok at wala siya ni isang pulbo sa mukha niya. Napatungan pa ng apron ang suot niyang t-shirt at walking shorts. Pasensya ka na rin sa ayos ko. Katatapos ko lang kasing maglaba. Dala ng awa, hindi nito napigil ang sarili. Hinawi nito ang buhok na nakasabog pa sa mukha ng dalaga. Paulit-ulit niyang hinaplos ito sa pisngi. Gustong mapahigpe ni Fatima. Parang hindi na galit sa kanya ang binata. Halos gusto niya nang simula ng pagpapaliwanag, ngunit tila ayaw naman bumukas ng kanyang bibig. Fatima, usal nito? Bigla niyang naamoy ang pinibritong tosino. Yon ang ginamit niyang dahilan para makalayo sa haplos ni Gerard sa labis niyang pinananabikan. Wala siyang nagawa.
kundi sumunod sa kanya sa kusina. Paano mo natuntun tong tinitirhan ko? Tanong niya habang nakaharap sa gas stove. Tinanong ko kay Livy. Pinuntahan ko siya sa office. Napanunok siya. Bakit mo ako inahanap? May kailangan ka ba? Ipinapahanap ka ni Ninang. Saan ito? Na-disappoint siya nang marinig niya yon. Ang akala niya kusang loob siya nitong hinahanap. Ngunit ang sunod nitong sinabi ay nagpalundag sa kanyang puso. Ginawa kong utos niya hindi lang para sa kanya, kundi higit para sa akin. May bumikig sa lalamunan niya. Ilang beses muna siyang lumunok bago nakapagsalita. Hindi ba galit kayo sa akin? Umiling ito. Alam na namin ang totoo. Si Dina ang may kagagawa ng lahat. Saglit siyang napahinto sa ginagawa. Hindi siya nagkamali ng suspetsya. Ano pang importansya niyan? Turan niya pagkaraan ng ilang sandali. Gusto naming humingi ng tawad dahil nawalan kami ng tiwala sa'yo. Kaya kong tanggapin ang sayo, hindi mo ako talagang kilala eh. Sabi niya nang may hinanakit sa tinig. Bumuntong hininga siya ng malalim. Ang kinasasama ng loob ko, ang pagkawala ng tiwala sa akin ni Tita Margarita. Nakakasama ng loob dahil siyang higit na nakakakilala sa akin. Alam niya na hindi ko siya magagawang pag-isipan ng masama. Nang muling magsalita ang binata, bakas ang hinanakit sa tinig nito. Baliwala pala sa iyo ang tungkol sa akin. Hindi mo man lang alam kung paano akong pinahirapan ng pangyayaring yon. Nagtaas siya ng kilay. At bakit ka naman nahirapan, Aber? Dahil mahal kita. Gusto sana niyang matuwa sa narinig pero siya naman ngayon ang may pagdududa. Bigla niyang hinarap ang lalaki. How can you say that you love me? Gayong di ka nagtitiwala sa akin. Magkasama yung ibinibigay, Gerard. Kapag nagmahal ka ng isang tao, kailangan kaakibat to ng pagtitiwala sa kanya. Can you blame me? Masyado akong naapektuhan na nabasa kong sulat. Mapait na tura nito. Hindi ko matanggap na naririto ako. Hinihintay ang pagbabalik mo. Samantalang naroon ka at ibang lalaking hinihintay. Hindi totoo yon. If you only gave me a chance to explain myself. Lumapit to sa kanya at tiningnan siya sa magkabilang balikat. Pareho tayong biktima ng kapangahasan ni Dina. Pero dahil nawalan nga ako ng tiwala sa'yo, I owe you an apology. I'm sorry, Fatima. Forgive me, please. Pahayag nitong punong-puno ng pakikiusap ang mga mata. Dinampot niya ang syanse at takmang ihahataw yon sa binata. Kung hindi lang kita mahal, hindi kita patatawarin. Sad niya na tila ba nais niyang mapahigbi. Mabilis itong kinabig ang ulo niya at isinandal sa dibdib nito. Thank you, Fatima. I swear. Hindi na ako muling mawawala ng tiwala sa'yo. Tinaas ito ang kamay na parang nanunumpa. I promise to trust and love you forever. Pagkabigas noon, kinulong nito ang mukha niya sa palad nito bago yumukod upang abutin ang kanyang mga labi. Bahagya niyang iniatras ang mukha. Sandali, nakakahiya sa'yo. Mukhang amoy tosino ko. Lumipat ang kamay nito sa bewang niya. I don't care. Hindi ba't masarap namang papakin ng tosino? Nangingiting sabi nito at di na siya nakahuma nang tuluyan ng angkinin nito ang kanyang mga labi. Kinalangkot ni Fatima na ang naging kapalit ng paglabas ng katotohanan ay ang pagkawala ni Doña Margarita. Nagpa siya tong mag-migrate na lang sa Amerika kasama ng anak. Ayon sa matanda yun ang pinakamabuti. Kailangan nila ni Dina ng panahong magkasama. Marami tong iniwang habilin kina Fatima at Gerard. Nilimot na rin nila ang di ka nais-nais na pangyayari noon dahilan upang mawala si Fatima sa mansyon. Binilin din ng kanyang ina-inahan na balitaan sila nito sakaling maisipan nilang pakasal na. Di rin pumayag ang Donya na ihatid pa ang magkasintahan silang dalawa ni Dina. Ilang sandali pa umusad na ang sasakyan palabas ng bakuran habang tinatanaw ang magnobyo. Yoli, nasa na nga pala si Mina? Tanong ng dalaga sa katulong na pinangingiliran ng luha dahil sa pag-alis ng amo. Kusang umalis na konsensya siguro, tugon nito. Babalikan ko lang yung sinalang ko sa kusina. Sandali, Yoli, habol ni Fatima. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo. Kung di dahil sa'yo, hindi sana naayos ang gulong to. Sus, aksidente yon, Timay. Ano? Doon ka magpasalamat at hindi sa akin. Sabi nito at saka tumuloy na. Paano? Tay-tay na lang ang naririto. Ani Gerard na makapag-solo na sila. Oo nga eh. Ano pa lang sinabi mo kay Dina? Sinabi ko na hinahangad ko ang kabutihan niya at sana makikita siya ng taong mamahalin niya at magmamahal din sa kanya.
Malawak ang ngiting pahayag nito. Anong sinabi niya? Wala. Tugon nito na nagkibit balikat. Hindi siya umimik. Do you think makakalimutan ka niya pag dating niya sa States? Siguro, marami siyang matututunan at mapagtutuunan ng pansin doon. Kinabig nito ang ulo ng nobya at saka bumulong. Ang ayaw pumunta roon ay ikaw. Wala naman akong balak pumunta roon eh. Malambing na bigkas niya. Unless kasama ka. Siyempre, nakangising saan nito. Sa gwapo kong to, pakakawalan mo ba naman ako? Aba, at ang yabang ng mokong na to ha, kunway ingos niya. Sabay siko sa tagiliran nito, tumawa ito. Alam mo, di naman ako ganito dati eh, pagkaway sabi nito. Umangat ang isa niyang kilay. You mean, natuto ka lang magyabang na makilala mo ko? Well, di naman siguro pagyayabang ang tawag doon, kundi pagmamalaki. I'm proud of you and I'm proud of myself because you love me. Anito sa masuyong tinig. At kung kinakailangan kong pag-aralan kung paano maging pangkista, gagawin ko para maging proud ka rin sa akin. Hindi mo naman kailangan na maging punk? I'm proud of you and what you are. Ayokong magbago ka pa. Madamdaming pahayag niya. Pero kung di ako magbabago, hindi niyo isasama ang mga kaibigan mo sa disco. Natatawang sabi nito. At sino naman na may sabi sa'yo na magdi-disco pa ako? Sawa na ako sa mga ganong gimmick. Really? Nakangiting tumango siya. Hinawakan nito ang kamay niya at saka madamdamin na tumitig sa mukha niya. Sweetheart, will you marry me? Nilokob ng di maididescribe na kaligayahan ang puso ni Fatima sa narinig. Gerard, I won't take no for an answer. Kunwa ay banta nito. Napangiti siya. At sino namang nagsabi na no ang makukuha mong answer? Nanunod siyang tura niya. Punong-puno ng kaligayahan, hinalikan siya ng kasintahan sa bibig.